Hindi ito naging madali pero kinaya sa tulong ng aking pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kasama ng aking buong pamilya. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang vlog na ito upang ipakita kung gaano siya ka-fighter at kung gaano ako ka-proud sa kanya. Hi, ako nga pala si Venus at magiging isang first time mom at ito ang aming kwento. October 19, 2025, exactly 1 week na na-delay ako at we decided to have a pregnancy test. At ito yung tears of joy ko dahil nag-positive ako. Sobrang sarap sa pakiramdam na kahit dito mo pa lang siya nakikita ay iba na yung sayang na ibibigay niya sa'yo. Mabilis talaga lumipas ang araw at unti-unti na rin siyang lumalaki sa tiyan ko. Tapos yung araw-araw na rin na na-excite ka sa paglabas niya. At hanggang umabot na tayo sa punto ng gender reveal at karamihan na ng hula ay baby girl ka. But for us, ano man ang gender mo, ang mahalaga ay dumating ka. Fast forward, April 5, 2026, alas 2 ng madaling araw, ay kinakailangan kong isugod sa ospital dahil sa bleeding. At hindi ko inaakala na darating ako sa puntong ito. During my pregnancy, sinabi ng doktor na meron daw akong uterine fibroids. May na-form na bukol sa matres ko na habang lumalaki si baby, ay sabay din na lumalaki ito. Hindi ko rin naman inakala kung paano at bakit ako nagkaroon ng ganito. Sinubukan din ng doktor na mag-prescribe ng medicine para sa akin, baka sakaling makuha ito sa gamot. At dahil buntis na nga ako at medyo delikado na, binigyan lang nila ako ng 1 week na gamutan. Sad to say, hindi na rin siya umubra sa pag-inom lamang ng gamot. The only risk na sinabi ng doktor ay pwede akong maagang manganak or else ang pinakamahirap ay malaglag. Pero sa puntong ito, mas nanatili pa rin ang malaking tiwala at pananampalataya ko sa Diyos. More than 1 hour nga kaming na-monitor ng baby ko bago nag-decide ang doktor na kailangan niya nang ilabas. Dahil kung hindi, ay maaari lang akong duguin ng duguin at lalong mas delikado para sa aming dalawa. So at this moment, ay papasok na ako ng operating room para masisaryan. Kaba at lungkot ang nararamdaman ko dito ngayon. Hindi para sa akin, kung hindi para sa aking anak. Pero kumapit ako sa dasal, kumapit ako sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na magiging okay lang din ang lahat. 4:56 ng madaling araw ay successful na nailabas ang baby ko. Ang baby naming nasa 29 weeks lang pero batid kong lumalaban. Ang baby naming pagmumulan ng aming panibagong saya, panibagong pag-asa at panibagong kalakasan. May mga pangyayari man sa ating buhay na hindi mo inaasahan at hindi mo gusto pero ipapakita pa rin sa'yo ng Diyos kung gaano ka ka-bless araw-araw. At sa kabila ng aking nanghihinang katawan at masakit na karanasan, ikaw anak ko ang aking unang naging kalakasan. After ngang mailabas si baby ay tumagal pa ako ng halos 1 oras sa operating room. Isinabay na rin kasi nilang inalis ang bukol sa matres ko. Hindi naman ako tulog during operation kaya nakita ko siya sa paglabas niya. At ipinatong pa nga siya ng isang nurse sa balikat ko habang ako ay hindi ko na mapigilan na umiyak ng umiyak. At saglit ngang kinausap ng doktor ang aking asawa bago ako idala sa aking kwarto. 大きな子宮だとしっかりと閉まらない場合があるので、出血が出るかもしれないし、注意しておきますけど、とりあえず今のところはそんなに出血多くて激痛とかってことはないかなと思いますけどね。ありがとうございます。行きましょうかね。一緒に上がりましょう。Isa na rin sa sobrang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon ay dahil nandito ako sa Japan, kung saan merong mga mahuhusay na doktor at sobrang maalagang mga nurses. Polite na makipag-usap sa'yo, gentle ang pag-handle sa'yo, at dahil doon nababawasan ang bigat na nararamdaman ko. Nagpapasalamat din ako sa aking biyanan dahil sinamahan niya kami ni Day at ng aking anak sa aming mga pinagdaanan. Isa din siya sa lagi nagpapalakas ng loob ko mula noon hanggang ngayon. At halos umaga na nga nang natapos ang operation ko. At sa mga moment na to ay hindi ko pa rin pinapaalam sa pamilya ko sa Pilipinas kung ano ang nangyari sa akin. Nakiusap na rin kasi ako sa asawa ko na huwag mo nang ipaalam sa amin dahil ayoko silang mag-alala pa. Ito ang unang gabi pagkatapos ng aking operation. Mag-isa ka at sobrang tahimik ng kapaligiran. Sobrang lungkot.
malungkot. Hindi kasi uso dito ang may bantay sa isang pasyente. Kinabukasan, parang isang masamang panaginip. Pero tinignan ko ang aking mga kamay, may mga bakas ng nakaraan ng sakit. Maraming karayom ang tumusok, maraming sakit ang naramdaman. Pero nababaliwala ang sakit na ito kapag ka naiisip ko na ang anak ko ay patuloy rin na lumalaban. Nang sumunod na araw ay pinilit kong magkaroon ng lakas na kahit hindi pa kayang maglakad, nag-decide pa rin akong puntahan ang aking anak. Dahil may mga nurses na handa naman tumulong sa'yo, hindi na ako nagdalawang isip na magpatulak ng wheelchair papunta dito. 押してもらったらはいまた開けます OK あ、旦那さんあすいません遅くなりました Yung mga pintuan nilang may mga secured system na hindi ka basta-basta makakapasok nang walang permission galing sa kanila. At tanging mga magulang lamang na mga bata sa loob ang pinapayagang dumalaw. At syempre ito ang isa sa pinakamahalagang protocol ay ang maghugas muna ng kamay bago pumasok sa nursery room. At para bang sobrang tagal ng aking paghihintay at sa wakas ay makikita na rin kita anak ko sa pangalawang pagkakataon. 立てるんなら全然立って写真撮ってもらって大丈夫ですので 何番電話するPakalakas ka dyan na. Bilisan mong lumaki Bilisan mong lalaki tsaka lalabas tayo dyan na. Oo, bilisan mong lalaki Magpapalakas ka dyan Hindi ko talaga maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko dito ngayon. Pero hindi na itatanggi ng puso ko na gusto kong umiyak dahil hindi kita mayakap. Pero pinilit ko pa rin hindi pumatak ang aking mga luha. Dahil unang-una sa lahat na dapat ako ang nagiging malakas para sa kanya. Mabuti na lamang ay pinapayagan kami na kahit mahawakan man lang siya. Ito ang first time na mahawakan kita. Na kahit sa ganitong paraan ay maipadama ko sa iyo ang init ng pagmamahal ko. Kung pwede ko lang sana kunin lahat ng paghihirap mo gagawin ko. Pero isa lang lagi ang sambit ng puso ko na naririnig ng Diyos ang lahat ng aming panalangin para sa'yo. Sabay tayong magpapalakas. Sabay nating lalagpasan ang lahat ng ito. Nang mga sumunod na araw ay kinakailangan ko magpalakas at kumain ng marami. Dahil ang mga hospitals dito sa Japan ay bibigyan ka talaga ng sapat na pagkain para sa iyong kalusugan. At sinisigurado nilang bawat hain ng pagkain ay masusustansya. May lungkot mang nararamdaman dahil wala akong kasalo sa umagahan, tanghalian at hapunan. Pero patuloy pa ring nananalangin at lumalaban na alam kong darating din ang isang araw na makakasama ko muli ang aking mga mahal sa buhay kasama na ang aking bubuuing pamilya. Nang sumunod na gabi ay muli ka naming pinuntahan. Meron ka ngayong blue light dahil kinakailangan. Dahil ito daw ay importante sa pagdevelop ng iyong skin. At ang saya ko dahil kahit papaano ay ma-improvement ka na. Another day at another gamot para sa aking sugat at another day sa pag-monitor ng aking blood pressure at body temperature kung sakali ako ay biglang magkaroon ng lagnat. At lumipas nga ang ilang araw at kahit masakit pa ang sugat ay namamanage ko ng maglakad mag-isa. At ito ang tunay kong realidad ngayon pero pipiliin pa ring muling magpasalamat sa ating Panginoon. Muli naming pinuntahan sa nursery room ang aming anak at kasalukuyang siya ay muling chine-check up. Nang mga sumunod na araw ay pinalitan na ang kanyang oxygen at indikasyon ito na mas nagiging mabuti na ang kanyang paghinga. 6 na araw din ang inilagi ko sa ospital at itong araw nga na ito ay ang paglabas ko. Ang sarap sana sa pakiramdam kung magkasama tayo pero kailangan mo pang manatili dito para sa tamang kalusugan mo. Mahirap man isipin at masakit man sa damdamin, ito'y aking kakayanin at ito'y aking titiisin. Dahil alam kong ang Diyos ang ating sandigan basta maniwala at manampalataya tayo sa kanyang kakayahan. Sabi nga sa kasabihan, always
always look for the bright side of life na hindi man natin alam ang dahilan ngayon, magiging maayos din ang lahat sa tamang panahon. Kaya please spread love, hope, and positivity, lalo na sa mga taong hindi natin alam ang pinagdadaanan. Kaya anak, huwag kang mag-alala dahil araw-araw ka naming pupuntahan. May God bless us all po at mag-iingat po tayong lahat.